Magkano ang halaga ng isang buhay? Paano kung malaman mo na magiging bahagi ka sa pagpatay ng mga inosenteng tao sa loob lamang ng isang gabi, kasama ang isang gun for hire? Mananahimik at magbubulag-bulagan ka lang ba? Maligayang pagbabalik sa Cinema Recap. Ngayon ay ibubuod natin ang isang crime thriller movie na pinamagatang Collateral. Isarado na ang inyong pinto, patayin ang ilaw at mag-ingat sa panonood. Si Max ay isang driver ng taxi sa Los Angeles. Isang gabi ay sinundo niya si Annie, isang magandang district attorney. Ang dalawa ay may napaka-friendly na chat kung saan sinabi ni Annie ang tungkol sa kanyang kaba, sa kanyang paparating na paglilitis at tinalakay ni Max ang kanyang pangarap na negosyo, isang kumpanya ng limo. Nang magsabi si Annie na si Max na dumaan sa isang partikular na ruta patungo sa gusali ng kanyang opisina sa downtown, nagmungkahi si Max ng kahaliling ruta. Iginiit ni Annie ang kanyang unang ruta at nagbet sila, ngunit kalaunan ay napatunayang tama si Max. Sa dulo ng biyahe ay ibinigay ni Annie kay Max ang kanyang card. Sinabi ni Max kay Annie na nagbabakasyon siya isang beses sa isang araw. Mayroon siyang larawan ng isang tropical na beach na nakakabit sa kanyang sun visor at tinititigan ito bawat ilang oras upang makapagpahinga. Pinasalamatan siya ni Annie para sa masiglang usapan at umalis sa taxi at pumasok sa loob ng kanyang gusali upang ayusin ang kanyang mahalagang kaso. Isang lalaki ang lumapit sa taxi at halos hindi siya napansin ni Max, ngunit pinapasok pa rin niya ang lalaki. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang Vincent. Napaka-friendly niya at nag-alok kay Max ng $600 para i-drive siya sa buong gabi. Si Max ay nag-aatubili na sumangayon. Alam na niya na hindi sinasangayunan ng kanyang supervisor ang kanyang mga driver na kumuha ng solong pamasahe para sa isang buong gabi. Habang nag-uusap ang dalawa, sinabi ni Vincent na galit siya sa Los Angeles dahil ito ay impersonal. Naalala niya ang isang balita tungkol sa isang lalaki na namatay sa subway, ngunit nanatili sa tren ng maraming oras nang walang nakakapansin. Sinabi ni Max kay Vincent ang tungkol sa kanyang pangarap na magbukas ng kumpanya ng limo, na inilarawan ang kanyang trabaho bilang isang driver ng taxi bilang pansamantala. Tinanong ni Vincent kung gaano katagal niya itong ginagawa. At inamin ni Max na ang kanyang pansamantalang trabaho ay tumagal ng 12 taon. Inutusan ni Vincent si Max na ihatid siya sa isang apartment building at iparada sa isang gilid na eskinita para hindi ito makita. Umakyat si Vincent habang kumakain si Max ng sandwich. Biglang bumagsak ang isang patay na katawan sa bubong at windshield ng taxi ni Max. Nabasag ang salamin at light dome sa itaas at naglagay ng malaking yupi sa bubong. Bumaba si Vincent at ipinahayag na binaril niya ang lalaki. Pinilit niya habang tinutukan ng baril si Max para tulungan siyang itago ang katawan sa trunk ng taxi. Hinugasan nila ang dugo sa kotse at inaayos ang light dome gamit ang duct tape. Nakiusap si Max kay Vincent na palayain siya, ngunit pinilit ni Vincent na sumama siya sa kanya. Kalaunan ay pinahinto sila ng LAPD na napansin ang pinsala sa taxi ni Max. Nagawang pigilan sila ni Max ng ilang minuto sa pagsasabing natamaan niya ang isang usa. Ang mga pulis ay naradyohan upang asikasuhin ang isa pang insidente. Sa kanilang susunod na stop, nakatanggap si Max ng tawag mula sa kanyang dispatcher na nakatanggap ng tawag mula sa pulis na nagpaalam sa kanya ng pinsala. Inutusan ni Vincent si Max na pagsabihan ang kanyang amo at nagpanggap bilang isang abogado. At sinabi sa dispatcher ni Max na babayaran ng insurance ang pinsala. Matapos ay itinali ni Vincent si Max sa manibela at umalis. Gumawa ng ingay si Max at siya ay ninakawan ng mga tambay. Pagbaba ni Vincent ay pinatay niya ang mga tambay. Pinagsabihan niya si Max na lalong madami ang mamamatay dahil sa kanyang pag-iingay. Samantala, hinahabol ng isang detective na nagngangalang Fanning ang dalawa at dahan-dahang inaalam kung ano ang nangyayari. Pinagsama-sama niya ang ilang mga senyales na kinasasangkutan ng mga taong pinatay ni Vincent na tinutukoy na ang pumatay ay gumamit ng parehong paraan upang barilin silang lahat. 2 putok sa dibdib at 1 sa bungo. Ang lahat ng mga biktima ay kilalang kasama ng isang kriminal na nagbebenta ng droga na ihaharap sa paglilitis sa loob ng ilang araw. Inasikaso ni Fanning ang kaso. Pumunta sina Vincent at Max sa isang bar upang uminom at makinig ng jazz. Inimbitahan ni Vincent ang nagtatrumpet na siyang may-ari ng bar sa kanilang mesa para ibili ng inumin at makipagkwentuhan.
Siya pala ang ikatlo sa target ni Vincent sa gabing iyon at pinatay niya siya. Sa kabila ng mga pangyayari, tila nagustuhan ni Vincent si Max pero kabaligtaran naman ang nararamdaman ni Max. Kalaunan ay binisita nila ang ina ni Max sa ospital. Gusto ni Vincent na maging normal ang trabaho ni Max hanggat maaari upang maiwasan ang hinala. Nakasabay nila si Detective Fanning sa elevator ng ospital pero di sila nito nakilala. Nagawa ni Max na makawala kay Vincent dala ang bag ni Vincent na naglalaman ng kanyang laptop at mga talaan ng pagkakakilanlan ng kanyang mga target. Tumakbo si Max sa isang tulay ng pedestrian sa isang expressway at inihagis ang laptop sa bakod kung saan ito'y nasagasaan ng isang truck. Tumugon si Vincent sa pamamagitan ng pagpilit kay Max na pumunta sa isang lalaki na nag-utos ng mga hit na ito, isang gangster na nagbebenta ng droga, si Felix, at kunin ang mga duplicate ng impormasyon. Nagpanggap si Max na si Vincent sa boss ng mob at matagumpay na nakuha ang natitirang impormasyon para sa mga hit. Ang kanilang pag-uusap ay pinagmamatyaga ng FBI. Sumali na si Fanning sa isang FBI stakeout ng Felix's Club at kinilala si Max na sa tingin niya ay ang pumatay bilang isang cabbie. Sumali si Fanning sa FBI sa pagsunod sa taxi. Samantala, kinuwestiyon ni Felix ang kanyang tiwala kay Vincent. Sinundan din siya ang kanyang sariling mga tauhan upang matiyak na makukumpleto ni Vincent ang huling 2 hit. Pumunta sina Vincent at Max sa isang abalang nightclub para patayin ang isang target na binabantayang mabuti ng kanyang mga bodyguard. Nagsimulang kumilos si Vincent at itinumba ang isa sa mga bodyguard. Tinutukan niya ang sumunod na bodyguard. Lumitaw din ang FBI at LAPD. Si Fanning naman ay binantayan si Max para di madamay sa mangyayari. Isang matinding barilan ang naganap kung saan nailigtas ni Vincent ang buhay ni Max. Napatay ni Vincent ang karamihan sa mga kalaban niya at pati ang kanyang target. Nahanap ni Detective Fanning si Max at inaakay siya palabas nang lumitaw si Vincent sa likuran niya at binaril ang pulis. Si Max at Vincent ay nakatakas sa patayan at tumungo sa ikatlong marka. Sa oras na ito ay naabot na ni Max ang kanyang breaking point at sadyang sinira ang kanyang taxi. Gumapang si Vincent at iniwan siya. Isang pulis ang lumapit kay Max upang tulungan siya. Ngunit nakita niya ang mga bangkay na itinago ni Vincent sa trunk. Habang nasa lupa, nakita ni Max ang bagong screen ng computer ni Vincent at napagtanto niya na si Annie ang huling target na nagpapaliwanag kung bakit nasa labas ng partikular na gusaling iyon si Vincent kanina. Pinag-aaralan niya ang mga sistema ng seguridad ng gusali. Dinaig ni Max ang pulis at kinuha ang kanyang baril. Humangos siya papunta sa building ni Annie at umabot siya kasabay ni Vincent. Binaril ni Max si Vincent at tumakbo palayo kasama si Annie. Gayunpaman, nakaligtas si Vincent sa kanyang pinsala at hinabol silang dalawa sa isang subway na tren. Sina Vincent at Max ay nagpaputok ng kanilang mga baril sa isa't isa, kung saan si Vincent ay nagtamo ng tama ng bala. Umupo si Vincent at tinanong si Max kung sa tingin niya ay may makakapansin sa kanyang katawan. Namatay siya sa posisyong nakaupo nang umalis sina Max at Annie sa tren. Huwag kalimutang mag-subscribe at panoorin ang iba pang video sa aming YouTube channel. Salamat sa panonood.